So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat panalo po ang Pinoy na si Adrian Lerasan kagabi sa laban niya sa bansang Japan. Tinalo po niya ang undefeated Japanese fighter na si Ryo Nishioka via split decision. Napabagsak pa nga po niya itong hapon pero natapos po ang kanilang laban. Pumabor po ang dalawang hurado sa Pinoy habang isang hurado naman po ang pumabor sa Hapon. Dahil sa panalo ni Lerasan, umabante na po ang record niya sa 16 wins and 8 losses with 7 knockouts. Habang nakalasap naman po ng kauna-unahang talo ang Hapon, bumagsak na po ang record niya sa 6 wins and 1 loss with 3 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, laban ni Nonito Donaire Jr. sa December 17 kontra dito kay Seiya Chichumi para sa WBA Bantamweight World Championship. Hindi pa pala sure na matutuloy. Ayon po kasi sa balita mula sa fast break, kinumpirma ni Donaire mga tol na hindi pa daw official ang laban niya dito kay Chichumi sa Japan ngayong December 17 na ibinalita ng ilang mga media outlet. Hindi pa nga daw yung final. Marami daw siyang opportunities pero minay-make sure daw niya na fully ready daw siya bago daw mag-decide kung sino ang kakalabanin. Kasalukuyang nasa Cebu po si Donaire mga tol at doon siya ngayon nagtitraining. Makikita mga tol na medyo may belly pa itong si Donaire. Mukhang hindi talaga magiging sapat yung ensayo niya kung December 17 laban na niya. Kaya siguro nasabi ni Donaire mga tol na kailangan niya muna maging fully ready bago siya lumaban. Sa ibang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa December 27 na po lalaban si former 3 Division World Champion General Casimero. Halos 2 buwan lang ang pagitan ng huling laban niya dito kay Kameda. Lalaban na ulit siya pero hindi pa tukoy kung sino ang kalaban. Naririnig-rinig lang natin na Japanese fighter umano ang makakalaban ni Casimero. So nalaman nga din po natin mula sa team Casimero na magdadagdag daw sila ng coach sa kampo nila. Natutulong daw sa head coach ni Cuadro Alas na si Jason Casimero. Ibig sabihin lang yan mga tol, mananatili pa rin po si Jason Casimero sa team at siya pa rin po ang head coach. 2 tao daw ang madadagdag sa team Casimero. Magdadagdag daw sila ng assistant coach na tutulong dito kay Jason Casimero at isang professional boxer na magiging running mate ni Casimero. May mga nangangamba naman po ng mga fans na baka takbuhin na naman daw itong makakalaban ni Casimero. Gayahin ang estilo ni Kiyunosuke Kameda. Gayong dyan daw sa estilo na yan natalo si Casimero. So hindi malayong mangyari yan mga tol na gayahin ang estilo ni Kameda. Dahil dyan po nautakan si Casimero. Para sa sarili naman po nating opinion mga tol, dapat sigurong ibalik ni Casimero ang estilo niya dati noong laban niya dito kay Sulani Tete, kung saan tumatiming lang si Casimero at hindi agad-agad sumusugod. Noong pabagsakin niya si Tete sa round 3 at nakatayo, doon palang ibinuhos lahat ni Casimero ang lakas niya hanggang sa itigil na po ng referee yung laban. Kailangan siguro ibalik ni Casimero yan mga tol. Hindi na kasi uubra ang estilo niya ngayon, nasugod agad ng sugod tapos takbuhin pa yung kalaban. Di bali sana mga tol kung nakikipagsabayan yung kalaban niya, pabor na pabor sa kanya yon. Pero kung takbuhin, walang pinagkaiba itong si Kameda kay Rigundo. Sinabihan ni Casimero na round 3, ina-knockout niya. Kaya tumakbo ng tumakbo itong si Rigundo mula round 1 hanggang round 12. Ganyan din ang nangyari kay Kameda. Sinabihan ni Casimero na 30 seconds lang, kaya tumakbo din ng tumakbo mula round 1 hanggang round 10. Yun nga lang, bumibitaw ng suntok itong si Kameda habang si Rigundo, konti lang ang binitiwang suntok.